Magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo ako sa pagtunghay sa mga special features na inihatid namin sa inyo sa nakalipas na taon. Ako po si Haji Caaminio at ito ang PTV Sports. Isa sa mga itinampok ni Meg Siozon sa kanyang Inside Sports segment ay ang arnis. Saan nga ba nagmula ang arnis at paano ito natutunan ng mga Pilipino? Eskrima, kali at kamagong. Ito ang ilan sa mga tawag sa katutubong martial arts nating mga Pilipino na maipagmamalaki natin sa buong mundo, ang arnis. Una itong ginamit bilang armas pandigma ng ating mga ninuno. Katunayan, maraming historian ang nagsasabi na malaki ang naging role ng pagkabihasa ng mga Pinoy sa arnis sa naging tagumpay ni Lapu-Lapu noong Battle of Mactan. Ang arnis ay ang katutubong sining digma ng Pilipinas. Okay? Tawag natin sining digma bilang literal na pagsasalin sa salitang Ingles na martial art. Although, sa totoo lang, wala naman talagang salitang sining digma, meron ka lang arnis. Meron ka lang kalis, yung pagkagalingan sa espada, o eskrima, yan yung kinuhang salitang Kastila. No? Ang lahat ng ito, ginagamit niya ang mga sandata bilang unang level ng pag-iensayo. Tapos pag gumaling ka na sa paggamit ng sandata, saka ka natuturuan ng paggamit ng kamay, ng paa, paano manuntok, paano magsunggab, paano yung magbuno, ayan, paano maghagis na, tapos paano mag-ipit ng kalaban. Dahil sa epektibo ang arnis knowledge na self-defense, maging ang Armed Forces ng Estados Unidos ay gumagamit ng arnis teaching para sa kanilang elite Navy SEALs, Army Special Forces at Delta Forces. Kahit nga raw ang Russian nito na Spetsnaz ay tinuturuan rin ng basic eskrima tactics. Higit sa isang pares ng kahoy, may iba't ibang uri ng sandata ang ginagamit sa eskrima. Ito ay ang baston, baraw, dahong palay, bolo at kamagong. Mind and body coordination ang basic para sa isang matagumpay na kaalaman sa arnis. Pangunahang sa ikababang level o pinakamababang antas, inumpisahan natin dito para masanay ang kaliwa at kanan na gumalaw, na sabay. At hindi sila nagbabangga pero nagtutulungan. Pag gumagamit ka ng aplikasyon sa solo baston, kasi madalas, ito yung natatagpuan mo pag kailangan protektahan ng sarili. Nakadampot ka ng isang sandata, gagamitin mo kaliwa o kanan, kung kaliwete ka o kanan ka. May isang kategorya rin ang disiplinang ito, kung saan maaari ring ipares ang arnis sa iba pang sandata. At ang isang level naman ng ensayo, ang tinatawag natin baston idaga or espada idaga, sabay. So halimbawa, para makita ito dito, ayan, ito. So diniretsyong palo, sabay saksak, sabay palo ulit, sabay saksak. Minsan ito ang depensa, saksak dito, depensa ulit, biglang pumalo sa itaas, kinuha na naman dito. Ito lang, ilang pattern lang naman ito, no? O yung mga kilos. Tumutulong, gumagabay ang daga o kutsilyo dito sa baston. So may tinatawag tayo kung sa wikang Ingles, ito ang primary mo, ito ang support. Pero minsan, sa Tagalang, minsan pwede itong mambigla at itong nangunguna, tapos ito yung sumusunod. So depende na yan sa pag-iisip ng gumagamit. Seryosong sport ang arnis dahil higit sa pagiging competitive nito, maaari ring maging bayolente ang disiplina kung hindi gagamitin ng maayos. Kaya naman, ilag ang mga guro na ibahagi ang kalamang ito, lalo na sa mga taong hindi karapat-dapat. Kontrolin niyang sarili niya, hindi ito ginagamit lang para sa sarili o sa kalokohan, pero ginagamit ito
para sa kabutihan ng lahat. Kaya naman para maging isang matagumpay na estudyante ng indigenous sport na ito, required ang malinis na isip, diwa at puso ng isang eskrimador. May ilang mga disiplinarya ng ibang martial arts ang nahimok na lumipat sa arnis. Hindi lamang sa mas epektibong fighting stance ito, kundi dahil mas nailalabas umano rito ang pagiging Pilipino. Isa sa mga magpapatunay nito ay ang dating karate practitioner na si Asher Pinson. Actually, I started with karate, pero since it's a Japanese martial art, mas parang yung movements, mas parang 1, 2. But in Arnis, it's more continuous and there's a national pride in it. Kasi itong system namin was founded by Grandmaster Ben Lema, who fought during the Second World War. And through this system, he was able to kill the Japanese. So, yeah. So I'm being more proud as a Filipino when I'm training in Arnis. Wow! Nakakatayo naman ng balahibo na madinig ang ganitong pahayag. Parang gusto ko tuloy subukan. Pero kailangan ko daw munang dumaan sa ilang ritual. Warm up, kumbaga. Seven, down. Hi! Warm up pa lang. Totally challenging na. Akalain mo, nasubok agad ang balance at mind powers ko. Ngayon naman, tuturuan ako ni Guru Bot ng basic movements ng arnis. Pasaksak. Ayan. Tapos ito yung kabalik na, no? Nasa is. Ito saksak. Papunta sa gitna dito. Saksak ulit. Paakyat. Paakyat dito. Dito papunta sa mata. Dito sa mata, tapos dito sa gitna. Lahat yan, ito ay pinaggawa ito ng isang sistema na sunod-sunod yung galaw, pero kinuhaan lahat itong basic. Ito, pati rin ito dapat kasama ito. Lahat yan kasama dito. So, depende sa sistema ng arnis kung saan ina-apply niya ang bawat linya. So, ang mga galaw ay may tutulong parang linya. Yung linyang pag ganito at yung linyang pag ganito. So, kumbaga, kung tingin mo sa taas, para siyang cruise. Lahat ng galaw may elemento ng pagiging cruise dahil tumutulong ito, lumalabas ito, ganyan. At dahil pasado na ako sa basics, up one level na ako. Let's learn the mechanics. Ang una ay ang defend at attack. Since this is training, gusto natin pumasok sa opisina bukas. Tama. Diba? Kasi training to eh. So, lean back for safety reasons kahit dito. Lean back, palo ka, forward, going forward. Ayan. Lean back, defend, attack. Defend, attack. Okay? Pag defend mo, itaas mo to. Okay? Defend, attack. Ito naman ay ang tinatawag na pitik. Paluin mo yung kamay, bigla kang pitikin mo pa ganon. Yan. Then, dito. Ayan. Pitikin mo naman galing dito. Pitik. Back. Pitik. Balik. Pitik. Balik. Pitik. Yan. Yan. Ito yung katulad sa boxer na nagko-combination. Jab, jab, straight. Minsan sa palang kamay, jab, jab, straight. So, ganito din siya, parang straight jab, straight jab. At panghuli, subukan naman natin ang tinatawag na sundot. Sundot, gagamitin mo yung basto, no? Yan. Pag ganon, diba? Gaganon siya, sundot, tapos balik ka agad. Yan. Ulit, ha? So, pak, sundot. Yan. Mas mahirap depensahan ang sundot kasi mabilis, tapos ito lang yung nakikitang dumarating, eh. Ito ang nakikita mong dumarating. Ito, uy! Sa immersion na ginawa ko sa arnis, mas lalo akong naging taas noo sa aking pagiging Pilipino. Nakakatuwang isipin na sa lahing Kayumanggi pala nag-ugat ang isang sport na ngayon ay iginagalang, pinag-aaralan at ginagamit pang depensang personal maging ng mga top-notch armed forces sa mundo. Sa simpleng pares o piraso ng kahoy na ilalabas ng isang practitioner ang kanyang gilas, galaw at disiplinang taglay ng mga Pinoy.
Isa sa mga sporting discipline na sinubukan ni Meg na matutuhan ay ang bowling. Dito sumikat ng husto sa buong mundo ang ating kababayang si Paeng Nepomuceno na kumopo ng record na 4 na titulo sa prestihiyosong Bowling World Cup. Bowling, isang intense at highly competitive sport. Simulat sa pool, ay katakot-takot na karangalan na ang pinigay nito sa bansa. Ang larong ito ay nagre-require ng discipline, imagination, at matinding psychomotor skills. Isa lamang si Paeng Nepomuceno sa mga tanyag na bowlers sa daigdig at halos 4 na dekada ang nakakalipas buhat na sumunggit siya ng 4 na World Cup titles ay hindi pa rin nababakbak ang kanyang pangalan sa Guinness Book of World Records. Bukod kay Nepomuceno, nakilala rin sa world bowling scene sina Bongko, Arian Sordenya, at CJ Suarez sa mga kinilala bilang kampiyon. Bakit nga ba natural na mahusay sa disiplinang ito ang mga Pilipino? Sa pagtakbo ng panahon, patuloy na nag-e-evolve ang larong bowling. Isa kasi ang sport na ito sa highly technical sa aspeto ng kagamitan at hardware. In the early years, there are 2 types of bowling. The duckpin bowling and the 10-pin bowling. Nowadays, meron pa rin duckpin bowling, but you can only see in a few bowling centers. But more now, you can see are the 10-pin bowling, which is the big pins. The difference between the duckpin bowling is you see a small pin. Okay, so mas maliit. And the big ones are the 10-pin bowling. Now, the differentiate between the duckpin bowling is you use 3 balls, small balls for duckpin, while in 10-pin bowling, you need 2 throws the most. You can make a strike in 1 ball, and you can make a spare on a second shot. But in the duckpin, you can make a strike, spare, and a break. So, but we are, I would not say it's an obsolete game, but we are in the modern, so 10-pin bowling. At hindi gaya ng ibang ball sports, kinakailangang angkop sa body weight mo ang timbang ng 10-pin ball na inyong gagamitin. The weight varies from each bowler. The lightest weight is 6 pounds. The heaviest is 16 pounds. Now, it depends on the bowler's total weight. So, at least our guide there will be 10% of the body weight of the bowler, plus or minus. If you have some injuries in the shoulder or in the knees, we go down. But if you're very athletic, we go up. Like that. So, that's the main reason. Important then for the balance. Yes. Kasi when you use a light ball and you can power, your ball will have no direction. So it's very important to each bowler to have the right weight. Mayroong 3 disiplina ang bowling. Singles event, doubles event, at team event. Kung saan, hangad ng bawat manlalaro na makastrike o maka-knockdown ng madaming bowling pins tungo sa pagtipon ng punto sa kabuuan ng laban. Strike ang tawag pag napabagsak mo sa isang kukol ang 10 pins. Turkey ang tawag sa 3 sunod na strike. Habang perfect game naman ang tawag pag nagawa mong magtala ng 10 sunod na strike. Spare naman pag napatumba mo sa 2 kukol ang mga pins. A bowler needs to roll at least 1 ball. Then, the maximum, kung hindi niya na i-strike, is at least 2 balls. That is considered as 1 frame. Higit sa pagiging competitive sport, nakagawian ng gawing bonding activity ng isang pamilya o magbabarkada ang bowling. May time ka kasi na kumain at makipagkwentuhan sa iyong mga kasama habang naghihintay ka ng turn mo para pumukol. Pero ayon sa mga eksperto, marami pang benepisyong pangkalusugan ang sport na ito. Sabi nila, good
good for health is exercise, pero they call it sometimes stress-free. After a hard day's work. Yeah. Pang-release ng stress. Yeah, pang-release ng stress, leisure nila. Okay. I think I want to turn myself into a better bowler now. So let's learn the basics of this leisure sport. I will teach you the basic fundamentals because there are lots of techniques stored for the basic fundamentals. But this, I just want to tell you that every teaching or every execution, there is a certain kind of feel. Yeah, it is more on feels than using the power. So accuracy and timing is the most important in the basic bowling. Alright, this is the moment. Tignan nga natin kung may marked improvement na ako. I have been waiting for this, ang step-by-step movement ko sa bowling. Are you guys ready? Simulan natin sa release. The fingers in relation with the thumb in a form of a clock is pointing around 11. So 11, if this is your 12 o'clock, if this is a straight arm, okay, this around pointing like 11, and this one goes like for 4 to 5 o'clock. It's like that. It's like holding a shake hand release. So sometimes you will see or you will hear shake hand release. Okay. But the most important is this one. This should face the target. Okay. It should not turn. Okay. So it should. So in other words, you have to have a relax. Okay. Then this one. This is matigas no? Matigas. Okay. Relax lang. Okay. This is the proper. The proper is like this. Okay, yan. This is the swing and follow through. When you swing your ball, so you have a grip there. Then when you roll the ball, okay, this hand position will stay in the proper clock position. Then you roll the ball, going the thumb out first, then the finger you roll it. Now, the thumb should go out first, then the finger will go out last. But remember, this should be in a straight form. Okay? Then, when the ball is already released, this arm should continue swinging upwards. We call it the follow-through. Okay. Oh ha? Ito naman ang tamang stance sa bowling. At least you're in the middle of the lane. Now, yeah, okay, you're in the middle of the lane. Then, in the stance, there is what you call flexibility. We usually teach to flex the knee. So, something like flex. Yeah, okay. With this one, at the back, a little 10% degree forward. So it's like going on a racing. So something like that. So there is what you call the pose. The posture. Okay. At syempre, ang pinaka-importanting 4-step delivery. So now, let's say if you have the bowling ball with you, okay, you do with the first step, push, then you go with the second step. The second step, this arm should be already down. And because you're going for the momentum, the third step is this one, is the bigger step. So a bigger step, now that's it. Then you're ready to swing because your arm's at the back and you're going for the slide. When you slide. Okay, slide with straight foot. Yeah. But there are checkpoints in the slide. The checkpoint is the toe, the knee should be in line together with your shoulder. So you have then the non-bowling arms is pointing on the sideways. So when you release the ball, you have to release the bowling ball below the knee. Below the knee. Yes. So try to below and then continue but your body should not go up. Only your arms goes up. Yes. So your body should be in a stationary position. So that's it. Mahirap. Mahirap ba?
Coach, alam ko na yan, okay? Don't forget to utter the words short, short, and glide, ha? Remember, kinakailangan hindi masyadong malakas ang force sa pag-release ng bowling ball. At dapat may kaunting pectus. Okay, let's go. Short, short, and Ball release! Bang! see? Oh, ha? I did it! Sa pagsabak ko sa mundo ng bowling, mas lalo akong napalapit sa sport na ito na dati ay nakakatuwaan ko lang laruin. Naramdaman ko din ang sakit ng katawan. Pero at the end of the day, I get to enjoy the day with friends at syempre myself. At nagbabalik ang PTV Sports mula sa Inside Sports. Punta naman tayo sa home court ni Nicole Ramos, kung saan isa sa kanyang mga pinasyalan ay ang bahay ni PBA superstar JC Intal. The 6'4" small forward was a college basketball star before he became hot in the PBA. He belongs to the elite 2002 UAAP Ateneo men's basketball champion team. During his PBL days, he is best remembered as the 2003 PBL slam dunk champion. Now in his 6th year as a pro basketball player in the PBA, he has played for Air 21, Barangay Ginebra, and San Mig Coffee. Now rocking it with the Barakable Energy Cola, home court is honored to feature the brand new home of John Christopher Intal, better known as JC Intal. Come on guys, let's check out his place. Hi JC, hello. Hi, hello, welcome to my house. Hi Nicole. Hi JC, how are you? I'm fine, thank you. So how does it feel to have a new home? Of course, I'm very happy and a bit tired because of all the parties and housewarming. Great. So Okay. let's check it out. Outside. Yeah. Whoop. Joke lang. Hi guys, I'm JC Intal from the Barakable and welcome to my humble abode. So guys, this is my living room na naging dining room. Actually, we just ate with the, of course, Nicole and the two interns. And yan, actually, kaka-birthday ko lang talaga yesterday. So may mga nag-abala pa, nagbigay ng gifts. And look, sobrang nag-effort pa talaga yung ibang All your teams. Yes, all my teams. Actually, sobrang nahirapan daw silang hanapin yung high school team ko and yeah, college. But yan, nakapag-produce sila. Ayan, ito yung dining area. I usually eat here with my family and actually they just live here 5 minutes away. So pag may free time sila, dito kami kumakain. And then there, the small lanai and my kitchen. Yan. Here's the kitchen. Actually, I designed this kitchen. And gusto ko talaga masculine yung colors and gray, black, and white. And sobrang simple, but I'm very happy with the result. Nice, Yeah, thank you. So JC, why did you choose this specific location? I got this lot last 2007. And yun nga, nag-invest ako when I signed with Air 21 during my rookie year. Naisip ko mag-invest ka agad sa lot. And aside from that, malapit ako sa parents' house ko. My siblings also. Yeah. It's only 5 minutes away from here. Yeah. Who is JC Intal besides basketball? Because you're well known as a basketball player. How would you describe yourself? Believe me or not, pero sobrang mahihain akong tao. Seryoso, ano lang to, makulit lang ako ng time na ngayon, pero sobrang shy type ako ever since. And akala lang iba suplado. So JC, I see
you have some paintings around your home. Are you an art person? Artsy, but I don't collect paintings. It's really expensive. But this one, animal lover ako. And I have like 6 bulldogs at home. Wow. At my parents' house. And actually this one, nakita ko siya sa Instagram ni Liz Uy. And sobrang gustong-gusto ko talaga. Kinukulit ko siya kung saan niya nabili. Baka pwede kong bilhin. But last year, my girlfriend gave this to me as a surprise gift. Bakit garden siya na ginawa ko na lang small mini bar, pinatakpan ko na lang siya, and then yun, nilagay ko yung ibang car collections ko dyan. Mahilig talaga ako sa toys, but sobrang gastos lang talaga minsan. And then some of the mga memorabilia from my basketball career since actually hindi pa kompleto yun, nahiya ako sa YouTube eh. Nandiyan yung sa PBL days, BMEG Championship. Yan, yun sa draft ako, nandinaf ako nandiyan din, Ateneo days ko. Yan yung brick wall. But naisip ko, yan, gawin na lang siyang yan, plain white na pasign yung mga visitors. So for sure you guys will sign my wall. Oh, wow. Yeah, ayun. So nandiyan yung mga teammates ko, Baracobol, and some of my other, yung mga ex-teammates. So hopefully by the end of the year, mapuno siya. Yan. Well, what if you run out of space? Yan, dami pa. Actually, ito, tinan mo, yung anak ni Doug Kramer. Si Kendra Superstar. Yeah. Ay, nako, bata kids. Yan. Be doing, like, because basketball is not forever for everyone. There's an expiration. What do you think you'd be doing? Right now, meron akong small taxi business, and yun, nag-invest din ako sa mga properties na pwede ko pa-rent. And so far naman, I'm very happy kasi right now, I think sobrang bless ako ni God kasi nga meron akong bagong bahay and condominium na turnover na sa akin this year. So I'm very happy kasi nag-guide ako ng parents ko na yun nga mag-ipon pag meron. Siyempre magtabi, ganyan, mag-invest. Yeah. So, JC, are you still able to manage your time, like, for family, friends, and of course, Bianca, with a busy schedule with basketball? Yeah, of course. Kasi sa amin naman, we practice in the morning from 9 to 12 or 4 hours max, and then sometimes we lift weights, go to the gym, and then sobrang mahilig ako mag-siesta. Kaya sobrang hindi pwedeng mawala matulog sa hapon, tanghali. But yun, afternoon, I spend time with my siblings. My parents ko medyo busy. Yeah. Pero now, na malapit na ako sa kanila, for sure, mas madalas na kami magkita. Yan, yung mga shoe, Jordan collection ko. But Adidas talaga yung ginagamit ko sa games. Since high school, college, buong Adidas talaga. But of course, the GOAT. Hindi mo pwedeng palambasin yung mga Jordan shoe collection. Ito yung mga balak kong frame. This one signed by Kobe Bryant, yung mga Ginebra days ko. Actually, sa harap si D-Rose. So, sayang wala akong jersey nung time nun. Ito yung kay Gilbert Arenas. Kobe Bryant. Kaya nag-smudge na. There, D-Rose. When he went here last 2 months ago, I guess. Yan, I got 2, the red and white. Ito talaga ni-reserve ko, pero I guess, I guess hindi talaga siya makakapunta. And of course, the reigning MVP. I borrowed this from Tita, the wife of Coach Norman, Tita Benji. And kinulit ko lang talaga kasi may sasali ng slam dunk contest that time. And yun, parang na lang, naisip ko yung gimmick na hiramin yung jersey ni Coach Norman. So pinahiram naman. And then after,
Actually, November din birthday niya. Sabi ko, Coach, just give it to me as a birthday present. So, pumayag naman siya. Nice. Actually, last San Miguel jersey niya yan. So, kaya pina-frame ko. And hopefully, masahin din niya one of these days. Busy talk and text. So what's your message to your fans? Wow, to my fans. Yeah, your fans. To all the Barako Bull fans and to all the PBA fans, please support our team, Barako Bull and the PBA. Actually, it started yesterday, last Sunday. And sobrang maging exciting na conference to end season kasi sobrang balanced na yung mga teams. Bukod kay PBA superstar JC Intal, may isa pang atleta na binisita si Nicole sa kanyang home court segment. Siya ay si national karateka JP Behar. Karate-do has become the world's most popular martial art, and today, Home Court shall visit an up-and-coming Karate-do athlete, a member of the Philippine Typhoons, which is our country's very own national team. A sophomore college student at the Far Eastern University, he has been collecting medals in the Kumite discipline. He has also won several gold medals. He has won gold medals in several Karate-do competitions like the 2012 World Shoto Cup in Cebu and the 2012 and 2013 National Games. He was also part of the Karate-do Philippines contingent who competed in Guadalajara, Spain in the 2013 World Junior Championship. He has won silver medals in the 2012 PNG in Dumaguete and the 2012 Okazaki Cup. He's also received a bronze team committed medal at the 2013 CCAF Karate-do Championship in Pampanga. It's about time you meet this Pinoy Karate-do kid himself, and let's visit the crib of 19-year-old John Paul Behar. Hi, John Paul. Hi, welcome sa bahay, munting bahay. Tuloy kayo. Hi, welcome sa bahay. Meet niyo yung mga Philippine Typhoons. Si Pyrexor. Yo, hello, what's up? Si Kuya Engine. Hi, good afternoon. Si Sedi. Hello. Si Pyric. Hello. And our champion, Pai Nino. Hi. Yung pamangkin ko. Hello po. Hi. Tsaka ito yung pinagkakakitaan ng pamilya namin. Sar-Sar store. Ako yung kumakain. Tara, punta tayo sa mini kitchen namin. Ayan sila. Ang bilis, no? Ito yung place kung saan nagluluto yung mama ko. Nag-prepare siya para sa amin, mga magkakapatid. Ikaw, nagluluto ka ba? Oh, nagluluto ako kaso itlog lang. Itlog lang. Sunog pa. Yun na yun, the best. John Paul, ever since ba you were a child, dito ka na nakatira? Oh, dito na ako tumanda. Di ko kasi rin kaya lumayo kay la mama. Di parang nailang ako. Minsan nung bago ako diyan sa dorm, pag mga 1 week, uwi ka agad ako dito. Ayan, uwian. Tas minsan parang kinakabahan din ako kasi wala naman silang kasama dito. Yung papa ko nasa ibang bansa, kuya ko sa ibang bansa. Bali ang naiwan lang dito yung mama ko tsaka yung asawa ng kuya ko. Dito, place na to, minsan pag umuwi ako sa bahay, dito ako nag-warm up, nag-skipping rope. Ayan, mga onting moves lang ba na jog reverse, ganyan, kick. Can we see a little bit? Yung sample lang. Yeah, jump reverse. Yan. Thank you. Thanks.
Ito naman, yung mga award ko, mga nakuha ko sa karate. Ito yung medal ko sa unang-una ko tong medal. Oh, yan, sunod-sunod na siya. Yan, bababa. Yan, sunod. Ito, pictures ko. Ito yung first national game ko. Kaso, bronze lang. Ito siya. Ito yung, ito yun. Parang sa akin, ito yung mahalagang medal ko rin nung mga nakuha ko to. Pinaka-memorable one of the Kahit bronze lang siya, kasi medyo mahirap dati kumuha ng medal sa national game. Kaya proud na rin ako sa akin kasi kahit bronze, okay na sa akin. Definitely something. Nakuha ko siya sa Dumaguete. Dito ako nakuha bilang national team sa -55. Silver. Tapos ito, Kasaki Cup 2012. Ito, naman, sa pang national game din siya sa Kata Bronze. Ano ang hilig mong gawin dito pag nasa bahay ka? Matulog. Matulog. Matulog, tsaka, ayan, maglaro. Minsan, nagbabasa ako ng books. Anong mga books na mga binabasa mo? Mga Bob Ong books. Mahilig ako dyan. Ito yung 2 libro kong paborito. Ayan. Kasi, itong libron to, paborito ko kasi, nung elementary ako tsaka high school, nag-aaral ako public school. More on yung mga nakasulat dito tungkol sa yung public school. Basta, mga experience ba. Yan, nakaka-relate ako pag ito. So ngayon, punta naman tayo sa dojo namin kung saan kami nagtre-training. Tara! Pagod. So ngayon, nakita niyo na kung paano yung training namin, yung training ng karate. So enjoy and watch. So saan ka madalas nandito or tumatambay sa bahay? Tumatambay, minsan dyan sa baba. Pero more on, pag ako umuwi dito sa dorm, tas overweight ako, dito ako sa maliit na spasyong to. Nagano ako, minsan, technique ako, jab reverse, skipping rope ako dito, yan. Yun lang. So paano ka nag-start mag-karate? Yan. Medyo, yan. Nag-start ako mag-karate nung, 9 years old ako. Very young. Yung hindi talaga ako karate ngayon. Siguro, taekwondo ako nagsimula. Dahil yun sa, pinsan ko, yaya niya ako sa tournament nila. Tapos, manood. Tapos yun, tunuruan niya ako mag-kick. Yan, kahit mga 45 kick, yan. Yan yung mga basic nun. Tapos, yun, parang napahiya ako sa mga katim niya. Napahiya ako sa mga katim niya. Pagka-kick ko, kick, tinumba nila ako, pinush nila, tapos tawa sila. Sabi nila, hindi ka pwede mag-taekwondo kasi hindi ka namin ka-team, tapos hindi ka pa marunong, ganyan. Tapos nakiki-join ka sa amin. Tapos sabi ko, okay, tapos tayo ako. Sabi ko, ta-taekwondo ako. Lahat kayo bubugbugin ko. Sinabi mo yun sa kanila? Pero nag-taekwondo ako, hindi ko naman sila nakalaban. Hanggang ngayon, para dun sa mga kabataan na gusto din mag-karate bilang araw, anong masasabi mo para sa kanila? Think positive lang. Wag susuko. Kasi sa sport na karate, nandyan yan eh. Nag-training ka ng training, pero natatalo ka, kasama yan sa sport na yun. Ako din, ganun din ako nung bata ako. Ilang tournament ako bago ako medal. 3 tournament ako, talo ako. Minsan pa nga nawiwiwi ako nung bata. Thank you, John Paul. Nag-enjoy kami dito sa pagbisita sa'yo. Thank you din. Enjoy and thank you. Bye! Bye! At
At yan po ang ilan sa mga special features na inihatid namin sa inyo. Samahan po ninyo ulit ako bukas dito sa inyong paboritong PTV Sports. Sa ngalan ng production group ng PTV Sports, ako po si Haji Caaminio. Magandang gabi sa inyong lahat.